So yun, in 3, 2, 1, let's go! So yun, welcome back sa Trail to Stories. So para sa episode na to, nandito tayo sa GT Bike Park Marikina. So usapang BMX. Makakasama natin yung mga punong abala dito sa Radfest 1 and 2. Tapos sila rin yung punong abala dito sa mismong bike park. So bago natin simulan ang kwentuhan, gusto ko lang sabihin ng episode na to is sponsored ng BCT Animal Health. Si Boss Noki, Reynante Vista. Okay, let's go. Kailangan nyo ng tulong tungkol sa livestock o kaya mga panabong na manok. Yan, check nyo lang sa Facebook, BCT Animal Health, Boss Noki, makakatulong sa inyo yan. Yun. So yun, para formal na simulan ng kwentuhan, papakilala natin yung mga mga guest. So simula kay kay Doc Paul and then kay Sir Cheeky. Doc, konting intro lang, then mga two-liners about you. Magandang araw sa inyo, sa mga followers ni Not That Goyo. Thank you, Doc. Ako pala si Dr. Paul or Lance Armstrong sa Facebook. Isa akong doktor na dati naman ako nag-BMX. Ito talaga yung first love ko na sports, hobby na rin na nung bata pa. Bumalik lang Nung nakakita ko ng opportunity na pwedeng bumalik ang BMX, so go for it, yun lang. Tinuloy ko lang. So, yun. So, mamaya natin pag-usapan yung ibang Sir. So, good afternoon sa inyong lahat, sir. Good afternoon sa mga nanonood, sa follower ni sir. Ako si Ramon Diaz III. Tawag din nila sa akin, yung nickname ko, Chicano or Chiki. So, ganun din, kagaya ni Doc. Talagang hilig ko talagang mag-bike, lalo na pag BMX. So, nag-try din ako mag-mountain bike, pero kalaunan, bumalik din ako ngayon sa BMX. Mamaya, malalaman niyo yung story namin. Yan, simulan natin yung kwentuhan. Una kong tanong para pasarapin yung kwentuhan. Pagka kasi nakikita, kasi yung simula nung ginawa yung page na, yung GT Bike Park Marikina, kasi join tayo dyan. Tapos nung mga nagka-event na, ang lagi ko nakikita, sumayan na naman daw yung mga lumang tao. Ano ba yung mga lumang tao na yan? Parang lagi ko nababasa yung ganyan. lumang tao. Kasi 80s talaga, Member, part ako ng 80s, pero hindi talaga kami yung time na yon. Kasi alam mo yan, panahon. Nung time na yon, nung 80s na sumibol yung BMX, yung mga expert, sila yung mga kilala talaga. Yan yung mga Montoya Brothers, yan yung team ng Bike Crosser. So sila talaga yung pioneer dyan. And then, actually meron pa, before pa, parang time nila, Mario, may mga ganon. Hindi ko na inabot yun. Pero kasi nung time na yon, ng 80s, kami yung mga novice or mini na category. So, isang highlight sila yung mga expert. So, dahil nabalik ang BMX, nabuhay ulit. So, itong mga 80s, mga members, syempre, yun yung kinamulatan natin sports Parang bumalik talaga yung love natin sa sports. Na parang gano'n din naman yung nangyari sa akin. Na, ito yung ginagawa ko dati. Diba? Ginagawa ko dati, ito yung so, bakit hindi? Andyan ulit. So, yun. Kaya nabuhay ulit yung mga 80s. Kaya shout out na rin sa mga BMX 80s. Maraming salamat sa support. Lagi nandyan yung mga yan. Yes, idol natin yan. So para sa mga hindi naman familiar, ano bang malaking pagkakaiba ng BMX tsaka dun sa mga sabihin natin mga modern bikes ngayon na mountain bike, mga road, ano ba yung main difference niya? Para lang kumbaga para informative din sa mga kapanood. Sige, ako siya nasa ako din sa road, After kong BMX, nag-road bike ako. Kasi gusto ko talaga karera Karera nung time ng BMX, may konting freestyle akong alam, pero mas gusto ko karera. After ko nung mag-BMX, napunta ako sa road bike. So, ang difference nila, siguro yung may contribute ng BMX, yung handling Iba yung handling mo. Nung nag-shift ako to road bike, iba yung handling Sanay ka, hindi ako natatakot sa mga konting lubak, yung mga konting awkward moments. Walang ganun. So, kayang-kaya. Para mas i-jump. stable Mas siya, stable ka. Iba yung skills mo talaga. So, yun yung siyempre, mountain bike, ang BMX, 20 lang ang gulong niyan. 20 inches lang yung size niya. So, medyo maharot yan. Maliit kasi. Pero yun nga, doon nga madidevelop yung skills mo. Tsaka wala siyang cambio. Isang gear lang. Usually, the standard is 44/16, kahit dati pa, 44/16. Tapos 175, 180 na crank arms, ang haba. Nung time na yon na
ang panlaro namin, yun na rin yung pangkarera namin. Kung ano yung bike mo, BMX mo, pang laro sa kalsada, pang laro sa mga jam, yun din yung pangkarera mo. Tapos, yun nga, sa road bike, syempre, malaki yun. Iba yung handling, mas malaki may speed. So, sa mountain bike naman, ang laki rin. Ang laking ano rin ng contribution ng BMX sa akin. So, kung kikwento ko na ba yung naging experience ko? Oo, lumaro kasi ako ng na-discover ko yung mountain bike kasi road bike nga ako. May nag-invite sa akin lumaro ng mountain bike Oo. diyan sa Timberland. Timberland. Hindi pa ako nakakahawak ng mountain bike, hindi ko pa napapasok yung na yan, yung green zone, blue zone na yan. Hindi ko alam yan, wala ko idea. So may palaro ang mga hospital sa Quezon City. So yung lalaro, nagkasakit. Sabi niya, Paul, baka pwede ka pumalit kasi sabi ko wala nga akong mountain bike eh. Pero ensayado ako sa road bike noon. Sabi, wala akong mountain bike. Sige, manghihiram ako. Bakit hindi? So parang ganoon. Ano yung relay yun eh? Parang mountain run, tapos bike, tapos run sa kalsada. So tatlo kayo magkaka-team sa isang hospital. So na-represent ko yung NKTI noon. So nung una, siyempre, umulan pa. Umulan pa. Ngayon nga lang ako magma-mountain bike. Umulan pa. Hindi ko nga alam kung ano yung tsura nito. Tapos nandun si ating trail builder, si Jason, nandun siya. Tinanong ko siya, sabi ko, sir, paano bang Hindi, ano lang yan, basta may mga ano dyan. Sinabi niya yung mga features, pero hindi ko naman alam, wala akong idea. So, binigyan niya ako content tip. Tapos yun na, binitawan na. Nung binitawan, so yung ka-team ko sa takbo, pang-walo siya lumabas. Sabi ko, patay. Pang-walo na kami. Ibig sabihin, pang-walo na kami. So, nung run ko, kasama ko yung family, yung misis ko, andun niya, tsaka isang anak ko. Pagdaan, nung paglabas ko sa nagulat siya. Sabi ko, nakuha mo ang video. Sabi ng misis ko, hindi ko nakunan kasi akala ko hindi ka lalabas na una eh. Pang-walo kayo, di ba? Sabi ko, tapos yun na, in short, inabutan ko. Marami ako inabutan, kahit na hindi ko alam yung mga butas-butas doon. So, sabi ko na lang, re-recall ko na lang paano ko mag-handling ng BMX. Yes. Paano yun? Yun yung nagdala. Yun yung nagdala sa akin. Tapos nakatulong din yung endurance ko sa road bike. So in short, inabutan ko yung mga nauna sa akin. Tapos kami nag-champion. Siyempre tumantawa yung mga ka-team ko na yun na, nung nanalo kami, binigay ko na sa kanila yung premyo. Kasi nga, doctor naman ako. Okay na, sa inyo na yan. Tulong ko na contribution. So yun yung istorya nun. Ikaw, Sir Chiki, ano bang, yung tingin mo na main difference ng BMX tsaka sa ibang bike discipline? Sa BMX, ang BMX kasi yun nga, tama si Doc, medyo malikot siya. Pero ang kinaganda nun, yun yung starter pack natin nung araw. Bago ka matuto mag-bike sa mountain bike, magsisimula ka muna sa maliit. Dahil ang BMX maliit, so siguro yung iba dun, gaya ko, sa BMX ako nag-start talaga. Tapos nag-ship ako sa mountain bike. Sa mountain bike, malaki yung gulong, 26 noon, stable. Mas stable siya compared sa BMX. Pag na-develop ka na sa BMX din, pagdating mo sa mountain bike, medyo mas madali na eh. Kasi unang-una may shock siya. Sa BMX wala. So pag lumanding ka, mga rampa or obstacle, mas madali na siyang i-handle. Totoo. Hindi ko naman sinasabing magaling ako or yun lang yung experience ko. Mas matututo ka kung nag-start ka sa BMX tapos papunta sa mountain bike. Pero actually nga, napansin ko rin, yung mga, sabi natin mga oldies dito sa enduro downhill, karamihan may background sa BMX. Para mga sender talaga, walang takot Si Coach A-Boy, yan. BMX natin yan. Yan. Tsaka as elite ng gulong Tapos yung mga drop, parang puro flat. Di ba? Para ganun. Ito naman, ano ba yung yung para din sa kaalaman ng mga nanonood na wala pang idea, paano ba yung format ng BMX racing? BMX racing. Yung format ng BMX racing namin dito, iniba namin. Dati kasi, nung 80s, merong lang yan, beginner, novice, doc, di ba? Saka expert. Kaya tuloy ka na. Dati ang category sa BMX, mini A, mini B, tas novice A, novice B, intermediate, and expert na. So yun lang ang category dati, age bracket din. Pero uso yung doon
Uso yung daya ng edad. Oo, alam niyo yan, dinadaya. alam niyo yan. Alam niyo mga age Dinadaya yung birth certificate. dinadaya yung Kasi birth dati, certificate. kailangan dala mo yung birth certificate mo or baptismal certificate para sumali ka sa karera. Parang namumugo, gano'n. Namumugo, yan, mga Saka, sandbagger. pag medyo bata ka pa, kailangan pa ng parents consent. Parang gano'n. So, yun yung ano, no? Thank you po. Ang rules, dati, ano ba ang rules? Halos, ano naman, open. Open yan eh. May balyahan, no? Hindi mo halos, may balyahan talaga. Kasi naman yung trucks dati, hindi naman kasing, kinasabi maganda tong ano namin. Halos walang berm. Kumbaga, liligo ka, flat, ano yun, di ba? Halos bungguan kayo, magsikuhan talaga kayo. Kasama yun. Kasi, kung napanood niyo yung movie na Rad, so yun yung naging, ano eh, naging, ano namin, doon namin binabase yung pakarera dati. Yung napanood yung Rad, meron palang sikuhan, meron konting gulangan, na okay naman before, no, okay naman yun. Wala nang problema, walang naman nababalian sa amin noong time na yun eh. Wala ba? So, ganun, 8, tapos may ano yan, bunutan lang dati, tapos kung anong precision, tapos pababaan ng points, point system na rin, Mga hit pababaan yan. ng points, tapos hanggang sa makarating ka sa finals, yung mga pinakamababang points, magkikita-kita kayo. So yun na, pag finals na, uso kasi dati, team by team. Ito, 8 yan eh. Oo, Hindi ako wala, di ba? nagkakamali nun. Ang mahirap pag wala kang ka-team. Kasi yung may team talaga, may strategy talaga. Meron talagang, pag marami kayo sa team na pumasok sa finals, meron talaga ang role nila is mambalya lang. Hindi, part yan ng ano, Mambablock, ganun. talaga. Meron talaga silang yung pinaka-rider nila na ano, siya yung kakawala. So yun, yung dati. Pero ngayon kasi, dahil meron ng internet, napapanood na natin kung ano yung na-upgrade na rin natin yung rules, no? As much as possible, avoid na rin natin yung mga ganong dirty tactics dati. So, mas humigpit ngayon, di ba? As much as possible, ayaw nating maka-aksidente ng kapwa natin rider dahil dun sa dirty maneuver na yon. So, yun, no? So, unlike before, malaking tulong yung internet tsaka yung UCI. Kahit di naman UCI itong event namin, kumukuha kami ng mga ibang rules doon sa UCI para naman ma-apply namin. No? Actually, yun nga, kaya ako natanong yun kasi itong recent event nyo nga, may pinost si Wardo na video Aha. na, na parang inabangan pa talaga na. Chiki. Kaya doon ni Chiki yan. Ano yung sanction na binigay namin doon? DQ eh. Na-review namin. No? Ah. At nakita naman din ng mga marshal. So, technically, medyo intentional Oh, yun talaga. nga eh. Pag intentional talaga yan, ano talaga siya, disqualified. No? May siko Hindi eh. namin tinotolerate yung mga ganon. Kahit na alam naman nating lahat na magkakaibigan tayo lahat. Magkakakilala halos lahat naman ng mga nandito eh. Pero kahit biruan, syempre, pag race, intentional, disqualified yon. Merong intentional, merong hindi. So, ngayong susunod na mga race event natin, darating, no, naging lesson yung mga ganong pangyayari. So, medyo hinikpitan din namin. Yung mga intentional, saka hindi. Meron kasi pagkakataon, lalo na sa mga berms, diyan nagkakadikit-dikit. Makikita mo naman kung intention na banggain Gumanon eh. or lumiko lang na nagkadikit, di ba? Iba yung ganon po. Tsaka hinintay eh. Hindi, ano yan. hinintay. Kaibigan natin yun, yung Yun nga. na-disqualify. Pero nakita ko nga parang nagtatawanan pa rin. Kaibigan Kaya natin. na-curious lang din Pero ako. actually, member pa nga. Member na organizing committee. Sa ano naman yon, siyempre mas lalong higpit pag member ka ng committee. Kasi ayaw naman natin sabihin ng ibang porke si ba't siya nakalusot? Ako hindi, porke member siya ng so pare-paras yung natin, trato natin dun sa mga. Tsaka ang ayaw natin doon, baka mamaya yung napatumba dyan, yan, di maganda yung pagkakabagsak nila doon eh. Di ba? Pwede kasi may ma-accident talaga, pwede may mabalian. Yung isa doon, medyo, may may previous history na ng surgery yon. So may plate yon. So pwedeng weak part yun eh. So kung yung man nadiinan at di ba, parang pangit naman. No? So yun, na-disqualify siya. So sana naintindihan niya. Ay, buboy. Naintindihan niya. No? Walang ano yun. Kasama naman yun talaga sa rules natin. No? Alam mo yan. Siguro na sobrang nag-enjoy lang siya. Nag-enjoy. Parang nag-enjoy. Parang biro lang. Sobrang nag-enjoy siya. Hindi niya alam na Nakita ko nagtatawanan din yung mga tao. Hindi niya actual na to eh. Ito naman, may curious lang din ako. Meron bang advantage sa pwesto sa gate? Meron yan, syempre. Meron. Usually yung unang turn, kung ang unang turn is left, so yung pinaka-nearest doon, kasi
hindi ka na magta-travel para, kung nandito ka sa kabilang side naman, mahaba pa yung ita-travel para malimiko sa berm. Kaya lang, nung time na yun, nagkarera kami, umulan kasi umulan nung gabi, umulan. So, medyo tong inner side, medyo basa, madulas. So, pag in-inner mo yan, as hindi kumapit, kasi sobrang liit ng liko mo eh. So, pwede kang mag-wash, Kaya naging advantage doon, either sa yung middle. Oo. Kaya depende din. Depende sa panahon. Pero Ganun. pinaka-advantage talaga yung first, siyempre, yung first lane. Kaya usually nga, pag ikaw yung top sa seeding, ikaw pinapapili ng kung saan lane gusto mo. Kasi usually yun ang pinipili. Ito pa yung isa kong tanong. Kasi kung mapapansin nyo, itong racetrack dito sa dirt siya. Pero yung, di ba yung mga napapanood ngayon, may Olympics, ganyan, SEA Games, parang paved na, asphalt. Ano bang yung kwento niyan? Or kung Pareho sa NAB? Tagaytay yung ngayon, yung sinasabi mo. NCLE. Dati kasi ganito Ito kasi, ito old school, mix ng old school na modern. Tawag na dati dito, trucks. Punta ka sa trucks, di ba? So, tama si Doc, ganito yung modern sa naabutan namin. 80s kasi, nag-BMX na ako, 1983. So, kung hindi ako nagkakamali, 84 or 85, meron nun sa Amoranto. Tapos nasundan siya ng 89 o 88. So maliit pa ako noon, nanonood lang ako noon. Yung mga idol ko, mga BMXer 80s, kaya karamihan sa kanila kilala ko kasi napapanood ko sila dati. So kaya pag may karera nga dito, masaya kasi dati pinapanood ko lang sila. Ngayon kasama ko na sila, kabiroan ko, bibigay din sila ng mga advices na para sa mga kabataan natin ngayon. So dun sa tanong mo, ganun na kasing inabutan namin eh. Ganito talaga. Thank you nga pala kay Sir Randy, para sa pagpapahiram dito sa lupa niya. Ginawa natin yung racetrack na to. Yung mga cement naman, kagaya nun sa Tagaytay. High speed yun. High speed. High speed. Yun natin yung dahilan para high speed. Ibang skills din dapat kailangan doon compared dito. At least dito, medyo maging confident ka sa mga jumps, sa mga hooks, maging familiar ka. Pero iba doon. Iba pa rin. So, kailangan pa rin may, tawag doon, may learning curve pa rin na doon sa Tagaytay. Iba. Sobra. Saka mas malaking budget ang kailangan pag ganun. Pero astig nga yung dirty. Kasi yung literal na meaning ng BMX, bicycle motocross, di ba? So kung maghahango siya sa motocross, yung parang ganun parang format. pump track na, di ba? Ngayon. Yun din yung sabi nila, parang pump track na siya. Pero okay na, nag-evolve talaga ang sports. Ito naman, medyo mga personal questions or sa experiences. Nabanggit mo na rin man, Doc, pero yun nga, kailan at paano ka ba na-introduce sa BMX? Sige. Nung bata kami, konti lang to, sabihin ko na rin, kami magkapatid, konti lang yung brothers sa, Oy, coach! brothers in sports na BMX. So, ayun, may bisita tayo. Dito na yung idol ko talaga din, Wait lang, Doc, ikakabit ko lang. Sige. Na-post naman yan, no? Ito, okay lang. Naman, Asian Games, to? Ayan, yan share mo kasi yung time nyo, yan yung nag-membed na ako, kaya wala akong idea eh. Kaya hanggang kaya ko lang yun sa akin lang ira eh. Itong matindi. Ito dapat red horse. Parang kanyang hulsang tayo. Kaya cover pa ako eh. Ay, saan ba yung tanong sa akin? Wait lang. Paano? Ayun, dumating si Paano nag-start Coach mag-BMX? Eli. Hello, sorry late. So ulitin natin yung tanong. So Doc, yung next part natin, mga personal questions at experiences. So Doc, kailan ka nga ba at paano ka na-introduce sa BMX? So, unahin ko na, dalawa kami, magkapatid, si Jet. Konti lang yan brothers in BMX. Konti lang, sige, the Montoya brothers, tas kami, hindi naman kami sikat katulad nila. Pero kami, yun, brothers, tsaka, sino pa ba? Alam ko meron pang iba na magkakapatid din. So, nag-umpisa kami, BMX, siyempre, napanood yung ET. Napanood yung ET. Tapos, sakto naman nun, mayroong BMX sa amin, nagsanla. Nagsanla ng BMX. For 2 weeks yun. Ang ganda yung pyesa nun eh. Kaya lang, nung na-enjoy na kami, nagagamit namin, marami kami magkapatid. Tapos tinubos, sabi ko, akala ko hindi na tutubusin. Tinubos. So, siyempre, nalungkot kami, wala lang kami laruan. So, yun, punta kami ng Pasay, parang 800 lang ang BMX noon, 800, 600, ang ganda na noon. Diba? Yung 1,000 noon, sobrang ganda na noon, 1,000 na plus na BMX. Mahal na rin ng 1,000. Oo, noong time na, pero parang pag pumunta ka doon, parang Disneyland ng BMX. Wow, grabe, ang daming bike doon sa So yun, hanggang sa kami magkapatid, ang nahiligan ko kasi noong time na yun, iba-iba rin yung team namin kasi kaya hindi rin kami sikat kasi nga,
Kung sino yung makasama namin, magbubuo kami ng team. Hindi kagaya ng mga iba na sponsored na yan, Sponsored Bike talaga. Crosser, yan, Berry, Mga bike shop di ba? kasi, Yan, no? yan sila sponsor talaga. Kami, wala. Kung sino yung makasama namin, tayo tayong team. Ganun pa. Basketball lang eh. Tayo kayo ng team. So, gano'n. Tatay ko naman ang nag-sponsor sa amin. Yun, tatay ko, bibigyan ako, bahala kayo, ganyan. Tapos hanggang sa na-discover niya, diba, lagi kaming gabi na umuwi, di niya alam. Sinundan kami niyan eh. Nakita niya may laruan kami malapit sa amin. Doon, may quarter doon. Tapos, so, kumakarera kami, misa uuwi kami na may number o ganyan. Siguro natuwa siya. Sabi niya, may bakanting lote sa amin. Pinagawa niya ng racetrack yun. Oo, talaga. Tapos Oo. nagpagawa siya ng quarter Mas doon. na. So yun doon na nagumpisa. So tapos papakarera ang father ko. Before pa BMX, papakarera na yun ng road bike. Kasi kaya kami nagpapakarera, may gawaan kami ng medal at may gawaan kami ng trophy. Yun. Napakadali magpakarera noon. Di ba? Kasi meron kami na, hindi na Ah. kami bibili ng trophy sa amin na magagaling. So yun yun. Kaya tinutuloy ko lang yung pakarera. Banggitin mo kung anong tracks yun. Alam ng mga BMXers Alam ng 80 yun. 80s Yung tabi yun, ng bahay nyo. Oo, tabi ng bahay Yun namin, yung mud the truck. famous. Oh, the famous, mud trucks. the famous berm na pagliko. Barbed wire and Saka yero. talaga, putik-putik talaga. Oo, putik pag umulan, di ba? So, yun. Maraming salamat sa mga 80s yan. Naalala pa nila yon. Sir Chiki, ikaw, Yun, paano ka ganun din na-introduce ako. sa BMX? Early 80s, nagsimula ako siguro. I was mga 8 or 9 years old, mga 1983. Tapos, tatandaan ko yun. Pinsan ko, shout out, Kuya Richie Abisado. Siya yung mentor ko dyan sa BMX. No? Meron kasi kaming ano din, rampahan sa likod ng ano. So sila, mga pinsan ko, medyo mas matanda sa akin ng mga 4 years. Yan, meron silang rampahan doon. So nanonood ako sa kanila. Tapos sa tabi nun, merong mga maliliit na rampahan na triple o double, ganyan. So doon ako nag-start. Pag wala sila, doon ako hanggang sa natuto. Nakita ko na rin yung mga BMXer 80s din, mga idol ko. Hello. So sila talaga yung parang ano, yung tinitingala ko nun. Hanggang ngayon naman. Hanggang ngayon. Magaling pa rin sila nandito. Nilalaro pa Respeto din. pa rin. Siyempre, nakakaedad. Pero makikita mo pa rin sa kanila, nandun pa rin talaga yung ano. Yung galaw. Kaya nga, bilib na bilib talaga ako sa kanila kahit hanggang ngayon. Yun, nagtuloy-tuloy, lumabas yung Rad Movie. Yan. Di ba? Bukod dun sa 80, Rad Movie. Lalo, talagang halos araw-araw kong pinapanood noon. Eh, syempre, nung time na yun, hindi naman kami ganun kayaman. Hindi ka makakabili basta-basta ng bike na maganda. Yung 101 freestyle, meron ka nun. So, yan, oo, marami na. Yung mga, ano ba dati, Betamax. So, ito na, 101 freestyle. Kaya, unti-unti, assemble lang ng bike. Una nga, nag-rent lang eh. Gusto kasi yung rent ng bike dati. Para lang makapag-bike ka sa hapon. Sa hapon kasi, mga bata, yan yung free time. Tanghali, kailangan matulog eh. Pero hindi ako nakakatulog noon kasi iniisip ko magbabike ako sa hapon. Yun. Kaya, nagtuloy-tuloy hanggang sa dumating yung 90s. Wala din naman akong team noon kasi nanonood lang din ako sa kanila. Maliit pa ako noon. Nagkaroon ako ng team. Mga 90s. Pagpasok ng 90s. Yun yung dito na sa Marikina. Yung GT. Team GT ng Marikina. So, kami nagpapakarera dyan sa SM. Yung may SM ngayon. So, yun. Hanggang sa naging MFR. Ayun, dumami. Shout out kay Aldrin Santos. Siya ay isa sa dahilan na kaya lumaki ang MFR. No? Anong meaning ng Dumami. MFR? Ayan yung... Maraming Maraming Marikina flip riders. Yun talaga. Yun talaga. Mga flip. Yung mga OG niyan. Sila John. Sila Tintoy. John. Sirang Hindi Tintoy. Tintoy. Di ba? Si John sa sila, Ah, ano yan, sila... Mga taga-Marikina talaga. Sino ba to? Si Delphine, yan. Delphine. Yan, sila Delphine, sila Delphine. Jojo Gaa, si Poch, sila Dennis, si Paolo Cotangco. Yan ang mga Si OG Paolo. yan. Kaso nasa abroad na si Tapos Paolo. hanggang sa dumami na, naging nasama si Aldrin. So si Aldrin Santos, apelido ni Aldrin. Alvin Santos. Siya yung talagang nagpadami dun sa MFR ng bike dito. Kasi siya rin yung unang nagpakarera din dito ulit eh. Tapos ng Sa Animal Trail. Battle of the Flips, 1. Umabot tayo ng hanggang 4 or 5. Tapos may mga, ano yan, paarera din tayo ng Rad Fest din before. Rad Jam lang nun. Jam. Jam lang kasi nun, nung time na yon. Kasi maliit lang, hindi kagaya nito, medyo
Ito malaki na. talaga, Dati standard dito eh. single track lang siya na mountain bike naman ng time na yun. So dumami ang naging mahilig magbike din dito sa Marikina, pati doon sa team namin sa MFR. So hanggang sa ngayon, eto BMX pa din. So from 80s hanggang ngayon, 2000. bumalik ulit ako sa BMX kasi yun talaga masarap eh. Talaga? Talagang hilig. Talaga. Hilig. Ikaw ba, coach? Paano ka napasok sa Naku, BMX? kung napapanood nyo yung Ninja Kids, sila Herbert Bautista. Actually, nahilig lang ako dahil pinalo ako ng tatay ko kasi yung BMX niya, pang service niya. Okay. Tinatakas ko yun. Kaya simula nun, nahihilig ako sa BMX kasi gusto ko matuto. Sobrang, hindi ko alam na may hilig ako, gusto ko lang matuto. Kasi nung siniservice ni Papa yung bike niya noon, parang yung mga kapitbahay ko noon sa Teacher's Village, mga marunong nagbike. 7 years old ako unang nagbike eh. Yun, tinutulak-tulak lang nila ako, semplang dito, semplang doon. Hanggang sa sinulo ko lang aralin, natuto akong magsarili na mag-BMX. Ayun na. Doon ko na oo, tapos yung gusto mong pumunta sa ibang lugar ng nakabike, yun yung naging ko talaga eh. Parang pwede ka pala lumayo ng pumapadyak. Yun. Actually ako rin kahit 90s na ako yung 90s yung pagiging totoy ko Unang bike ko din BMX, pero lang, parang mumurahin na sa palengke. Yung offered pero parang tinubog lang sa Stainless. parang ganon. Chrome lang noon. Actually, yun din ang naabutan ko noon. Kumbaga, nung nag-abroad si Mama, doon lang ako nakabili ng BMX na matino. High school na. Kasi sobrang, ang BMX ko noon, kung ano lang na makita namin, yung parang mga bata rito. Kuya, pahiram, ganyan. Hanggang sa, hindi ko alam na, yung parang bumibilis na ako, naghahanap na ako ng kasama or kakarera. Yun, doon na medyo, kailangan ko kumarera. Nung time ko na naghahanap ng karera, sila na nga kasi yung mga kuya. Sila na yung parang nawawala na nung 80s, pa 90s. Lalong 90s, wala na masyadong karera. Kasi tinitingnan ko nung mahilig na ako mag-BMX noon, nahanap ko na yung mga racetrack dati ng mga 80s. Yung Snake Pit, yung mga marami. Meron dito yung naging mall na, naging hotel na. Tapos yung huli ko yung Taytay. Dumayo pa akong Taytay. Dahil di sa barkada natin sa mountain bike, nahilig ako sa, actually, sa mountain bike, nung nag-mountain bike naman ako, nag-BMX sila sa Taytay. Kaya buti na lang may BMX pa ako noon, pumunta akong Taytay. Maraming magigaling doon sa Taytay. Lahat ng karerista, motor. Smasher. Yun, shout out kay sa magkapatid, De Leon Brothers, John, Idol, sa Idol Ado. Si Ado De Leon, yung mga De Leon, saka yung dating racetrack na abutan ko sa Taytay, yung tapat ng Chowking, yung crossing yung triangle. Yung rotonda. Yung kabila nun, doon ako na, sabi ko, sarap pala kumarera. Yun na. Nagtuloy-tuloy na. Doon na nag-ano. Tapos, saka syempre, karera ng BMX ko konti noon. Kaya, konti noon. Nung mga year 1990 plus. Wala nang halos, racetrack. Pero nung parang nung kasagsagan ba, naging super popular ba ng BMX or parang sakto lang? Wala, parang lang siya eh. Parang basketball liga lang siya. Oo. Kanya-kanyang lugar meron. Alam ko sa Cavite meron grupo dyan. Nadaanan kami racetrack dati dyan. Dati nagbabike kami from Marikina to Cavite. Okay lang, di ba? Ang bait ng nanay ko. Sabi na, Nay, punta kami Cavite. Sige lang. Ngayon kasi hindi na pwede yun sa mga bata. So, ayun, marami. Parang basketball lang. May nagpapakarera nga. Actually, naging popular siya talaga, nung 80s talaga. 80s. Kasi dahil yung mga nagmumoto. Diyan talaga, kasi yung mga BMX noon, madaming mga bike shop noon. Nagkalat. Pinakamagandang karerahan nga nun, kung hindi ako nagkakamali, doon sa stadium, kung tawagin namin, sa Amoranto. Yun. Doon talaga yun. Kasi Milo ang nagpapakarera doon. Kung hindi ako nagkakamali nun. Maliit pa ako, mga 9 years old lang yata ako nun. So nanonood lang ako doon. Tapos nun, dito sa Marikina na, pinakamaraming racetrack dito. Scene talaga ng BMX dito sa Marikina. Ayun, nag-boom din siya. Kasi ang racetrack dito, yung sa amin, yung sa JNB. Nagkaroon pa rin sila sa SM, di ba? So talagang yung Marikina. Tapos bumalik, di ba? Kaya SM, di ba, dati motocross track. Nakabutan ko yung motocross track. Pero dun sa tabi nun, may ginawa din tayo doon na BMX track doon.
Sila, ano naman yon, sila June Marcelino, kilala na. Kailan si 5'11". Jun. Nasa abroad na eh. Hello. Canada ba? Canada, no? Yes, saka si Idol Manix. Si Manix. Itong tanong ko naman, kasi masabi ko, wala talaga akong alam sa BMX eh. Kumbaga, ano ba, kunyari, pag nakakita ba ako ng BMX, ano ba yung masabi niya na kargado sa panahon mo? Kasi syempre, iba, hindi rin naman alam na wala silang ano, na idea na kargado pala ito. Hindi ko alam, parang ganun. Ano ba yung ano, para may idea lang lahat. Yan na. Sabi natin ng Coach! Terry. Yun tayo, sa akin na talaga ako, coach. Mag-start tayo sa uutay-utayin natin. Parang sa mountain bike yan. Kumbaga lahat pare-pares bike yan. Parang gano'n. Sa BMX, medyo syempre, uso naman ngayon yung internet, makikita natin kung ano yung pyesa. Aaralin pa rin. Pero kung yung parang sa bata kasi, tingin lang nila dyan, pare-parehas. Pang freestyle, pang racing, pang pasyal, yun yun. Pero kailangan talaga natin introduce talaga sa bata. O anak, bubuhan kita ng pang freestyle or pang flatland or pang street. Pero mas common dito sa Pilipinas kasi yung pang street, parang skateboard. Yun. Pero yung racing, medyo ngayon, dito na sa Marikina, medyo nakikita nila, ganito pala ang racing. Isa preno, V-brake or disc brake, tapos naviters. Lalo pag napunta ka na sa Cavite, di ba? Ay, Tagaytay. Yun, kailangan naman ng slick tire. Baga, medyo mahabang paliwanagan sa mga bata or do sa mga upcoming rider na gusto mag-BMX race. Ang pinakaano kasi natin, suporta ng mga importer. Yan. Kasi kung walang magpaparating ng pyesa ng BMX, Wala. as in, Kung ano lang, meron. Kagaya ngayon. Ngayon. Diba, coach? Hmm. No, kagaya ngayon. Parang ang hirap magbuo Mahirap. ng isang BMX na para Race bike. sa race. Kasi hanggat pag huminto ang importing, nag-import, doon mamamatay yung sports. Kumbaga, yan eh. Actually, isa rin pumatay dyan, nung nauso kasi yung nagkaroon na parang sa amin sa doktor, nagkaroon ng subspecialty, no? Dati BMX namin, kung ano yung mga panggala, Isa lang. panglaro, Totoo. isa lang yun. Kaso nauso na kasi yung meron na pang freestyle, Ang discipline, may pang gano'n, street, discipline, na, no? discipline na, may pang race, specific na race, Tama. So doon unti-unting nawala ang race kasi nga iba na rin. Kasi sa race bike, parang road bike yan eh. Yes. Mas magaang, mas matibay, mas mahal yan. Ano yun? Ganun. Siya sa down nila yan. Tama. Mas matibay, mas magaang, mahal yan, sigurado. So ganyan sa race bike. So medyo mas mahal siya, mas pricey siya compared sa mga pang street. Ano pa dyan, para ang pinakaano natin, brand. Yung brand. Kailangan, pag alam mo yung brand, alam mong mahal yan. Pag nakita mo, haaralin kasi talaga eh. Ano kaya yung brand na yun? Di ba? Titingnan sa internet kung ano yung brand. Ngayon pag, mura lang pala to. Mahal pala to. Yun, dun mo ma-justify yung mura o mahal na pyesa or Huwag mo bike. bigyan ng idea yung misis ko. Bakit tingin Ito pa, isa pang difference. Isa pang difference yan. Sorry naman. Kasi pag race bike talaga dapat magaang. So usually ang ginagamit meron ng carbon eh. Carbon tsaka alloy. Pang chromoly mabigat yan. So hindi na advisable pang siguro starter. Pero pang street okay yan, steel and chromoly. Pero sa racing aluminum na talaga. Applicable din ba sa BMX yung wala sa bike yan, nasa... Meron. Talaga, may talaga. Yun yung number one talaga na Yun nasa skills pa rin. Skills din. Pero kasi ang pinakaano natin dyan, pag kinumpleto mo, equipment and skills, yon. Kasi magkakaroon tayo ng kasi, minsan, nga naman, magaling ako, pangit ang bike ko, pero tinatalo ko sila. Pero kasi minsan, maling ego yung gano'n eh. Kailangan, gumagaling ka, gumaganda rin ang parts, pyesa mo, para mas makahikayat ka pa ng ibang rider. Kasi kung puro yabang na skills, ibang setup nun eh. Yun yung mahirap nun. Ito naman, katuwa, tanong lang. Anong favorite trick mo doon meron? Trick sa BMX dati? Siyempre, yung walang kupas na boomerang, cherry picker. Pareho tayo nga pa. Boomerang. Classic ha. Ano ba? Yun yung nabubuo ko eh. Cherry picker, boomerang, ano pa? Surfing. Surfer. Paano siya i-explain sa isang taong hindi pa nakikita yung trick niyo? Ang boomerang, dalawa yun eh. Isa yung from step nut ka. Umiikot yung boom frame. Pagbalik mo sa pedal na, gano'n. Wala si Eddie Boy, sayang. That's why may rotor ang BMX doon. Para sa ganun. Nagbubuo, yun. Para hindi bumuhol yung kable. Yung cherry picker yun yung nakatayo ka sa gulong na
Sampa ka ganun. sa... Nakataas. Gumaganon yung bike, oh. Nakatayo yung Common bike. Yun, oh, yun. Nandito yung harapan, nakaibabaw ka. Nasa ibabaw. Pero hindi ko gano'n nahiligan ng freestyle talaga. Freestyle. Kasi maghapon ka, ulit-ulit. Pero ilang beses mo lang siya mabubuo. Same. Isa lang ang gagawin mo. Pero, Pero, ulit-ulit yan. Pero yung kapatid ko, yan yung nagyan niya. Kaya nahilig ako talaga race talaga. Tsaka quarter, nahilig ako sa quarters. Pero yung iba rin yung aksidente kasi sa quarters, Oo. masakit din. So, yun. Pero meron kaming dyan, sa Marikina, si Eddie Boy. Shout out, Eddie Boy. Yes, idol ng talaga yan. Marikina Ako, grabe yan. Kaya yun. Anong Ako, favorite trick ko, surfing. Kasi parang... yung surfing mo yun sa kabilang nasa side. handlebar tsaka Ah, nasa sa handlebar. saddle yun. Yes, tama. Oh, yun na. Kasi- Ito yung bike. Nandito sila sa ibabaw ng bike. Tatayo. Yung paa mo isa na sa manibela, yung paa mo isa na sa upuan. saddle. Pero sa flat mo lang gagawin Sa flat. Mapapadya ka na mabilis ta. Yes, Ah, yes, yes. Yung favorite trick ko yun kasi hirap na hirap akong gawin dati yun. So, Gusto mong gawin kaso nagagawa ayaw. ko siya pero hindi ganun katagal. Hindi kagaya ng mga idol ko. Malayo hanggang doon. So, yun lang. At least nagawa ko kahit papano. Dati, ngayon siguro baka hindi na kasi syempre nakakatakot sa nagkakaedad. Pero yung iba na BMXer 80s, nakikita ko, grabe. Hanggang ngayon, nagagawa pa rin nila yun. At ang layo. Ang layo. Galing. So, meron pa silang tinatawag na surfing to grip ride. So, Ay, dalawang paano sa... Mahirap yun. papunta ka dun sa... Yung dalawang paa mo nasa Nasa manibela manibela ka na. ng gano'n. Hanggang ngayon, kaya pa rin nila. Yan, sa Marikina si Eddie Boy yan. Kapatid ko kaya. 55 siguro sila, pero kaya Si pa rin nila. Totong. Ang galing talaga. Talagang gifted talaga sila eh. Kaya nakakatawa. Hindi basta-basta rin kayo. Galing. Totoo. Shout out sa Roadrunner. Ako? Wheelie lang trip ko eh. Hindi ko pa rin magawa. Hanggang ngayon, manual, wala. Kasi more on talaga racing. Racing, Pero yung pag sa trick, sa dirt jump, yan, mga simple lang. Yung no putter, ganun lang. Pero mas focus talaga ako sa racing. Yung kamay ko ba laging nakakapit sa relo. Ganun. Kala ko nakaumang eh. Kunyari, ano tayo, parang tatalon tayo sa 80s or 90s. Kunyari, sasali ako sa isang BMX race or event. Ano ba yung i-expect mo pag sumali ka sa ganun? Siko. Sigo. Expect mo yan, Siko. Siyempre lang. Possible yung may mga baguhan. There's siyempre lang kasi anim ka dito. So, iba ka to eh. Pero pag nasanay ka naman, iba yung natapos mo ng sabay-sabay kayong anim or apat, yung walang damage. Expect mo yan, pagtulungan ka. Yan. Pero part yun. Part. Kumbaga, Hindi matibay ka dahil din sa ganun eh. may contact sport pero hindi siya sasadyain. Mako-compare mo yan dun sa ano. Parang napanood ko sa isang show, sa Netflix. Para pwede ko ba sabihin Netflix? Yung ano, yung nakaraang, ano ba yun? Yung sa road ba yun? Tour de France. Tour de France. Di ba may team sila? So, isa doon, siya yung rarat-rat, yung finish, yung kakampi niya, siya yung magbablock. Pwede. Ganon din sa race. Pag may ka-team Pag may ka, team. ganon din ang strategy diyan eh. So, ganito, alam mo na kung sino, alam mo rin kasi sa kalaban mo kung sino malakas eh. Di ba? Team effort yun eh. Kasi Ganon. Dati pero ngayon dito kasi lahat magkakakilala na eh. So, nagkakahiyaan na kung sino yung mablak mo. Mablak mo ba yun? Wala, kumbaga, dito, ano na lang talaga, 100% enjoyment yung inaano ng race. Ako hindi. Nung unang ano natin dito, yung pakarera, yung sa 80s wala pang gate. Sabi ko, tsaka sabay ko mga 80s. Alam ko na yung style ng mga to eh. Kaya na-expect mo na may mga sisiguhan, may magbubungguan sa berm. So, yun yung naging mindset ko noon eh. Kasi nga, ganun laro dati. Pero, yan, masaya naman. Pero unti-unti natin iniiba. Kasi una-una, medyo may edad na rin kami eh. Yung mga kasamahan mahirap sa 80s. din may injury. Wala bang ano, wala bang nagkakapikuran? Yan ang dapat iwasan. Meron ako. I-share ko na. Sige, sayang wala si best friend Jun natin eh. Si Jun Lalo. Isa naman sa ano yan, isa naman sa mga legend din yan ng BMX. So, yung pakarera namin dun sa Marikina, may pinsan ko ngayon nakapikunan niya. Pero na-disqualify yun. Kasi nga, ano yun eh, parang ilang ikot yata yun, 8 ikot ata yung pakarera na yun. Para ano, kasi na yung naglalaw ng pinsan ko. Siguro, napikon. Yung pinsan ko, putya, sumampa na doon. Kaya yun, pinabugong si Jun. Tapos kaya pala bigat na bigat siya. So, pero disqualify yun. Disqualify. Kahit kami may pakarera, disqualify. Kasi mali naman.
So, yun. May nagkakabikunan din. Actually, yung BMX parang Muay Thai rin sa wrestling. Meron din. Pero after na event, bali ba? After, wala. Oo. Ngayon, Ganun eh. yung kumbaga itong bagong race na BMX namin ngayon. Hanggat maaari ayaw namin ng parang old school masyado na. Kumbaga pati yung pakikisama, pakikitungo. Kumbaga brothers lahat. Brothers lahat. Kasi parang sa atin, ikaw nagma-mountain bike ka rin, di ba? Nakikita mo, although yung mga chismis, hayaan mo na yun. Pero hanggat maaari, solid talaga lang. Kumbaga, taga Marikina, Quezon City, taga South, North, whatever. As long na nakikita tayo sa racetrack, kailangan tropa, magbabarkada, ganun. Family. Yan, Ganun. pinapromote namin maging family event yan. Yes. Kasi from anak or apo, anak, tatay, lolo. Yung gusto namin ang lumalaro. Kasi sa abroad, gano'n naman. Pati yan, babae family event ngayon, yan, di ba? may mga babae Ngayon, may na. mga babae na rin Oo. lumalaro, di ba? Mga nanay nung yun, lumalaro na. So, yung masaya, di ba? Na parang nakikita ng anak, oh, si mami, oh, kakarera din pala, oh, si Yes, daddy. oo. Oh, yun. Actually, ano nga eh, kasi ngayon, kung pansin niyo, uso yung push bike, di ba? Oo. Yes. Strider, yes. Kung yung mga nag-push bike na parents, kung gusto nila na yung makita anak nila na racing pa rin na gano'n, parang oo. ganito yung format na Gagawan namin, pero up to now, busy-busy pa kasi sa pero pwede namin gawan sila dito. Kasi Actually, mag-shift sa ano eh, BMX ito, actually talaga, Doon naman papunta talaga yun. yun talaga Dapat, doon papunta. Kaso yun nga, ang problema, walang mabili. Walang mabili. Kasi after nung strider or push bike, dapat BMX. Ang nangyayari, depende sa tangkad ng bata kung ima-mountain bike o wala sa gitna kasi. Yun ang nahinto ng market sa BMX. Ito naman, usapang GT Bike Park Marikina. Paano nga ba nagsimula yung GT Bike Park Marikina? Paano nga ba nagsimula to? Yung GT una, bike. si Kaleb, si Lenny. Yan. Good question. As in, matagal na namin nililigawan si Boss Randy. Yan. Naghahanap kasi tayo. Actually, ng naghahanap ano, na, kumbaga ako, sampid sa MFR. Pero Di naman. Hindi, parang yung ano na, ganun kasi, taga Quezon City ako, taga UP. So, wala akong since nagma-mountain bike ako, napunta ako sa Animal Trail. So, nakita ko sila na, Paninitan pala. Okay lang. Okay lang. okay lang. Pwede ba Gusto tayo mo- mag-change location? Pwede naman. Okay, Coach Eli. Okay. Go. So, nung nagtrabaho ko sa RD Cycle, so nalaman ko ang may-ari pala nito, yung boss ko. Anak ng boss ko. Tama ba? Oh, yung boss ko is anak. Anyway, yun na. So, siguro it takes 2 to 3 years bago kami mabigyan ng letter para payagan kami. Kasi, yun, babalik tayo kanina doon sa before, parang yun nga, sampid lang ako sa MFR, pero tropa ako ng MFR. So, nung tagal-tagal na namin, may racetrack doon. Kailan tayo? Tanggal, parang mga alam mo yung, naging parang nag-squatting sila. Squatter. Lipat. Magbubuo, gigibay ng munisipyo. Sorry ganun naman kasi talaga eh. Hindi kasi private property. Saka bawal naman talaga. Bawal, public, Illegal. whatever. Hindi pa pwede. Ayun na, nung nag-work ako doon sa RD Cycle, kinausap ko si boss. So, buti na lang, mabait din si boss. Maganda naman attention namin. Yan. Kaya nung binigyan na ako ng letter na pwede na kami magpunta dito sa Marikina, ayun na. Tinawag ko na sila, uy guys, puta na, pwede na tayo maglagay ng Ayun na. Nag-ambagan ng pera, pati si boss nagbigay din ng pera para bumili ng mga panambak muna. Kasi plain na plain tong area. Actually, baseball field talaga to eh. Ayun, nagbigay si Doc. Big time. So, Si Doc. the rest of the Mariqueños, na mga naga rito, nag-ambagan para magbigay din sa mga pondo or sa lupa. Ayun na, kaya nabuo na natin tong GT Bike Park. Pati yung mga nagpupunta din. Yung Nagpupunta. bumisita dati. Kaya ang Kahit hindi inano taga ko Marikina, rito, nagbibigay sinabi ko kay boss, hindi namin para pagkakitaan. Gusto namin dumami lang ang rider. Donation. Yan, yung donation box namin, donation box pa rin. Gano'n lang. Last year lang, mid last year lang. Yes, Hindi, 2023 yata. 2023. Pero nabuo namin to after nung bagyo na. Kasi puro panambak pa. Ngayon lang to 2 years pa lang.
magti 3 years. 80s, di ba? Magti 3 years na palang maayos. Ito yung pinakamaayos na. Ito na. Ah. Yung tungkol naman sa design ng truck, sinong nag-design, anong mga kinonsider nyo? Actually, ano na yan eh. Halo-halo na. Lahat na kami ng palit na yan. Kung ano-ano idea na lang, kanya-kanya idea, Ah. basta ito na, Basta kami naman safe dito, siya. ano naman, baguhin to. Sige, pagpabor sa isa, pabor sa lahat, o di palitan. Hindi lang basta-basta mabago kasi wala kaming equipment. Puro manpower. Sobrang manpower to. Kaya kay Buboy, kay Wasalak, yung Wasalak. halos dito na nakatira. Oo. Sila Yan. Jason. Sila Jason, yung mga yan. Yung ano naman Sila dito, yung Harold. contribution naman dito, hindi naman necessarily pera, ano. Oo. Yung ano lang, tumulong Sa kang loob, magpala, katulong. Yes. tumulong kang magbuhat ng ano, yun, malaking Yes. tulong na yun para sa ano. Bumang sa ano natin, para sa inyo rin, no, parang yung ano natin, slogan doon, no dig, no ride. Ah, Yes, no, ganun lang, ganun kasimple. Ganun kasimple. Kasi kung dadayo ka sa isang lugar at parang dating mo rockstar na, ang gaganda ng hindi ba, ako sa tagal ko lang nagbabike, maganda rin, pumunta ka sa isang park, maghahanap ka ng pwede kang tumulong sa kanila. Ang magwalis-walis man lang, or kung nakikita mo nag-aayos, tulong ka. Yan ang basic. Kasi minsan, yun ang nakakalimutan ng ibang rider na pag dumaan tayo sa ibang lugar, gusto lang maglaro ng maglaro. Di ba? Or, okay maglaro. Yung, sige, meron na nga donation box dyan, magbigay man lang kayo kahit 20 pesos. Guys, thank you. Yun. Yun lang kailangan kasi, ang mahirap pag nag-aangasan. Yun, di ba? Actually, yan ang ano talaga natin yung ang angas naman nito. Parang sobrang lax na pagpunta rito. Ang pangit ng gawa nila. Walis na tayo. Napintasan pa eh, no? Oo, napintasan pa. Hindi na tumulong, namintas pa. Ano lang yan, para exaggerated lang. Pero yun ang iwasan lang. Ito naman, para sa mga gustong bumisita dito, kahit anong bike ba, welcome. Yes, nakita mo nga, may Japanese bike. Basta may helmet. Ang mahigpit lang kami rito, yung sa helmet. Helmet. Ito naman, donation. Kumbaga, sige, ride kayo dyan. Ang iniwasan talaga natin, disgrasya. Grasya. Nga hindi namin, ayaw namin managot basta-basta. No helmet, no ride. Ride. Kasi, given, pag pumunta ka sa ganitong park, ayaw namin may ibang disgrasya, pero, given, pag pumunta ka sa ganitong park, may semplang. Ayun. Kaya, kailangan aware sila. Yun. Hindi lang helmets. Kung mas maganda, Oh, yung may, mga proper ano, gears na, kung meron kayo, dala na rin po kayo. Kasi since nakikita nila mas sa internet, kaya na nilang, Saka kailangan. wala namang bayad. Walang bayad. Saka ang kinaganda dito, ang daming pwedeng magturo dito. Yes. Sila coach. Andito yung mga MFR. Maraming magtuturo to, magagalit pa sa'yo. Magagalit Marami. pag sa'yo kung anong ginagawa mo. Maraming pwedeng magturo dito dami. na coach. Kasi madalas naman din dito sila Doc. Dito, sila may mga dirt coach, jump, kung yung gusto mga- mag-dirt jump. Yun. Ito naman, ano yung kalimitang napapansin nyo sa ano? Kunyari, kasi hindi mo rin masabi na madali siya, iba nabibigla rin sa ganyan, lalo pag galing Yes, dito. actually, mukha lang siya madali. Parang pump track din lang yan, mukha siya madali. Mukha lang siya madali. Nakakapagod siya. Ano yung kalimitan na nagiging challenge sa mga first time lumalaro sa ganitong klase? Ayan, yung una Ah, na. ito. Tsaka ano bang Yung step pwede up. nilang ano, at least handa sila kahit paano pag napasala. Yung Um, Sige coach. sige ko muna. Sa akin, bago sumali, kailangan, syempre, training. Proper training, practice. Hindi ba pwedeng pupunta ka dito, hindi ka napag-track read, or Hindi siya parang hindi swimming mo pool na parang nasubukan. pwede kang Oo, kailangan tumalon talaga lang. ng practice. Palagi naman yan. Kailangan talagang matinding pag-iensayo. No? Hindi ka pwede dito sa tracks na to na karera na, saka mo pa lang hindi. Kailangan mag-practice ka din muna. Or doon naman sa mga ibang medyo advanced na, track read. track read. O, Ano parang pala yun? lalakarin mo siya para makita mo kung paano gagawin mo. Pero doon sa mga beginners, kailangan practice talaga. Practice. Hindi pa pwedeng on the race day, doon ka lang sasali, doon ka lang pupunta Or, dito. Hindi, kasi pwede ka Suicide. maka-aksidente. Practice talaga. Hindi natin, hindi mo masasabi. Di ba, Doc? Kahit sabi ko nga, ako, sample ko na nga ako. Sumemplang na ako yan sa finals, di ba? Nung nakaraan. So yun yung maganda example. No? Focus ka dapat. Yes. No? Focus ka kasi masyado early celebration ako nun eh. Oo. So parang relax na, ako na to. Kaya lang, yun nga, Ganun. error pa rin, di ba? So, tong unang jump na to, ganito, speed talaga yan kasi karera to eh. Pag hindi mo alam yan, tirahin o paano
i-handle Execute, yung bike ah. mo, talagang gugulong ka dyan. Pag awkward ka dyan, namagsak, mag-wobble ka, may kasunod na agad eh. So, kailangan ready ka. Ayun, kaya kailangan practicein mo pa rin. Ah. Hindi siya madali nakikita parang dali lang ito. Hindi. Yes, kasi yung iba tingin madali. Oo. Kaya nga ang ginagawa ko sa mga iba, gulungan muna ng wala mo ng Oo, jam. wala muna. Tapos Feel ang mo lang. pag nagugulungan naman nila ng matino, ang reklamo nila ng pangalawa, nakakapagod. Kasi Nakakapagod naman akala talaga mo eh. maigsi Diba? ito, Oo, nakapagod siya. nakakapagod yan. Pagod. Kapagod. Yun. Rolling, tapos yung sprint, yan ang pinakaano dyan, nakakapagod. Mabilis na mabilis. So, bagal muna, Ah. bilis, hanggang sa... Pwede mo na i-jump, tapos Yes. yung mag-sprint ka. Ito lang, pag nag-sprint ka rito sa unang ilang meters na to, tapos jump ka pa, ang dami pang intindihin. Dapat may dala kang siguro mga 1 galong tubig. Nakakapagod. Sa race din, kagaya nung kinikwento kanina ni Doc, sa karera, hindi mo masasabing ikaw na eh. Oo. Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. Kahit gaano ka nag-practice, minsan... Bilog ang gulong. Yes. Kahit Doc, 1 liko na lang siya. Champion, back-to-back champion. Pero sumemplang siya out of... Hindi natin alam kung bakit. Minsan ganun eh. Bigla ka na lang sumemplang. So, naging buti na lang. Mabilis bumangon. Mabilis Naka-second place. Pero, yun nga, sa buhay karera, sa experience ko din, ganun. Pag hindi sa'yo, hindi sa'yo. No. Minsan may mga nangyayari talaga na. Swerte, kunyari, last na ako. Sumemplang ngayon yung mga ano ko. Ako pa yung naging first. Minsan naman, ikaw yung first, sumemplang ka. Hindi mo masabi. So, talagang ganun. Siguro, talagang enjoy Dito. lang, ganun. Saka dagdag ko dito, malaking chance mo nang malaman kung huli ka o panalo, ano ka, makakahabol. Kasi makikita mo agad yung kalaban. Hindi katulad sa mga downhill or enduro. Sarili mo yung kalaban mo dyan eh. Di ba? Talaga siya yung parang yung sport siya na papanuuri mo kasi Yes, lalo kung... dikdigan yung Saka pag nakita mong nahuli ka, so, nagtumbahan sa harapan mo, pwede mo habulin. Di ba? Huli ko to. Yun ang advantage ng ganitong course na kitang-kita mo. Kaya mas nag-i-enjoy yung mga nanonood eh. Yes. Sa totoo lang. Totoo, Nag-iiyawan. Nag-iiyawan eh. Itong nakikita mo yung nagkakaroon. Oo, to, kasi within paligid lang. Yun. Sino ba yung recommended na sumubok ng ng BMX racing? Parang, Recommended. Para ba siya sa lahat? Ah. actually, lahat naman ng age pwede. Basta gagabayan lang ng, lalo pag mga bata. Bata. May mga tropa naman dito ng mga biker. Pag nakita nilang sobrang tapang at walang alam din, hop, wag muna. Actually, kahit naman sino pwede. Basta alam lang yung kahit paano yung gagawin. Yun dito. Tama. Kahit sino pwede. Kahit sino. Kahit Kahit yung sino. mga senior natin dyan sa kabila. Marunong mag-bike. Oo, Yeah, ang gusto mo category rin ba? namin, hanggang 56 pa, taas pa eh. Actually, kasi yung mga matatanda, yun yung mga magagaling eh. Yan. Yung mga 50 plus, sila Yun. talaga yan. Yung Kasi ang sila nakaka- yung mga dati na BMXer 80s na magagaling. So, Actually, ang sila mga- kahit matanda na, alam nila i-handle ko yung mga yan. Dahil mga veterano na talaga yung mga totoo. yun. Actually, nakakatakot yung mga batang sobrang lakas ng loob na nandito. Oo, yun. Talaga. Yung wala lang silang ginawa kundi mag-sprint, mag-jump, yung out of nowhere po ganyan. Katulad yan, yung parang curious pero try ko to, parang gano'n. Marami dito. Oo. Marami yan dito. Kaya yun ang iniiwasan namin kasi baka yun ang Actually, sumisemplang sila. Pero ayaw namin mabalian sila. Kaya sinisigawan ng ibang mga kuya dito. Alis kayo dyan. Wag muna kayo dyan. Mapapahama kayo dyan. Parang gano'n. Tama. Hindi naman nakikita yung yung BMX racing as a sport. Maganda ba siyang simula sa ibang discipline? Yes. Or Yes. Maganda. Actually, yung kung bike ano, handling. nasa Olympic ang BMX, meron tayo sa Tagaytay, di ba? Ito, ibang level naman din to. Ano to? Off-road. Off-road. Yes. Pero dito, ito yung grassroots ng mga BMX off-road. Yan. Yung foundation mo. Yes, ito yung foundation mo. Although, masakit talaga sumemplang doon sa asfalto, sa Tagaytay. Yun lang, sayang, for me, hindi siya masyado napupuntahan ng may mga gustong maging career yung racing sa asfalto. Kaya kami, dito sa Marikina, kaya hanggat maaari, pinupush namin, hanggat makakaya. Pinipilit namin buhayin. Oo, Pinipilit namin buhayin yung sports kasi Yes. pag wala, Wala. sayang. Pag walang nag-ano talaga, walang sumuport,
patayang sports. Kahit anong sports yan, pag walang sumuporta, patayang sports. Ang mangyayari dyan, mag-import tayo ng rider. Puro ganon. Kahit Hindi hindi tayo BMX, kahit ano yan, baseball, softball, yan, pag walang sumuporta yan, patayang sports. Kaya nga kahit gaano kabisi to, si Doc, sila coach, pinipilit din natin. Namin lahat. Lahat naman. Kasi ito yung pangarap Dito namin na- noong pa. Oo, no. Nung bata kami, ito yung pangarap namin. Sila, meron na silang racetrack. Kami, naghanap kami ng racetrack. Ngayon, mga kuya na kami, ba't ba? Pwede, maraming kaibigan na pwede naman palang pagpaalaman na baka pwede tayo maglagay dyan. Ganyan. Kaya kung lahat ng biker may property na malalaki, gawa natin ng lahat natin, di ba? Gawin yung bundog, yung Originally talaga, ang plan ko, sa halahala. Sa akin, para ayun, lang sa akin. malapit ka roon. Di ba? Kaya lang, parang mas maraming makikinabang dito eh. Kaya sabi ko, gastusan ko kahit yung gate, walang problema. Yung pa ang pinakaano natin, ang lamang ng Marikina, malapit sa lahat. Mas marami kasing pwedeng mabilang kahit paano, kahit sabihin na natin minimal ang kung sino meron, at least malapit. Tapos yung pag-organize, malapit lang din. Kaya natuwa kami ng miro mo yung rad, ano namin, magra-rad 3 agad. Last year na yung rad 1, last February 2. Pero pa kami, abangan nyo. Actually, papunta na din yung tanong ko eh. Paano ba nagsimula yung yung BMX Rad Fest event dito? Nako, sa amin yan, syempre. Sino may pakana? Ano ba yung... Ewan ko, paano nag-umpisa yung sa unang Paano pakarera ba? ng BMX, Paano ba tayo di ba? nagpakarera? Hindi, siyempre, unang nagpakarera ito yung 80s eh. Yes. Pero meron na to noon, di ba? Yes, actually, tama. Sa BMX 80s, nag-start si George. George. Sila sa, ano yung, George. BMX, BMX ano yun? Day. Sherman. Baga nagkataon na ginagawa na namin Oo, to. nagkataon na may Nagpaalam naman si George, si Kila Boss, kasi sige, mag-organize. Yun, nag-start magpa-race sa 80s, BMX 80s. Yun Tapos sinundan ulit. Nandiyan na yung racetrack eh. Nandiyan na yung racetrack. Kung paparisa Kasi lang ang ang gusto ulan. namin, kaya nagkaroon kami pala na idea ni Doc, parang hindi naman sa kaya namin. Matitigil eh. Oo, mawawala eh. Mawawala. Kung After yearly ang 80s, pakarera. bagyo. Tama, diba yung ulan? Kaya sinundan Kaya sila nung dyan. pakarera tayo, sige. Mabilisan lang yun eh. Mabilisan. Pero ang ganda ng Oo, nung nagka-gate na kasi. Ang ganda ng nung feedback. nagka-gate na. Sobra. Medyo gumanda na. Mas Yes. maganda na yung Dati, ano labanan. lang yun, no? may parang- Nakastok pag may gate eh. Yes. So, nung Ito may match gate na. talaga. Kaya ngayon, ito yung Dati gusto mong straight lang. pag-aaralan. Flat lang eh. Diba? O kaya, may kahoy na Pinipilit papagano'n. namin na maging standard kahit off-road siya para pagdating sa Tagaytay, saglit na lang yung ano nila. Medyo yun nga lang talaga. Masakit sumemplang sa Tagaytay. high speed. Oo, tsaka iba yung speed doon. Ano ba yung nung binubuo niyo yung event? Ano ba yung goal in mind niyo or parang naging vision niyo? Or tamang lang, enjoy lang? Ibuhayan. Buhayin. Talaga. Buhayin Buhayin talaga. talaga. Eh, Kasi mga ganito bata yun eh. Lumaro kami sa lumaro kami Tagaytay. sa Tagaytay. Sad to say, konti ang sumasali. Yes. Oo. Konti. Sobrang Bilang mo konti. lang sa kamay yung, ilan na ba kami? Sobrang konti nang sumasali. So parang sayang naman. No, Oo. dati tayo galing. Pilitin nating mabuhay, ma-encourage Yes. yung mga nakapag BMX racing Yung, ulit. actually, ang kinikater natin dito, elementary to high Oo, school. mga bata. Mga bata. Nagkataon lang talaga na advance na namin kasi alam na natin yung BMX. Alam na namin kung saan kami bibili ng parts. Or order sa abroad, may barkadang pauwi. Yun. Kaya, pero dito naman, pinapakarera namin kahit yung nabibili lang sa yung mga 5,000. Kami, nagpapahiram kami ng bike. 5,000. Dito, Dito. pinahiram. Ako, pinapahiram ko minsan. Para Ano? maka-experience sila na makalaro. Meron talagang bike dito na pwedeng hiramin po. Nag-donate ng bike dito na BMX. Yes. Yan, kichona. Ma'am Chona. Ma'am Chona, thank you. So yun. Nung in-organize niyo ba yung event, nagkaroon pa ba kayo ng mga challenges? Yes, Oo, sa sponsor. syempre. Sa sponsor, unang-una. Sponsor. Okay naman. Nabait naman mga sponsor namin. Sponsor, ang nakakano lang kami, yung siyempre nabibitin kami, malapit na yung event. Oo. Tapos yung sponsor na siyempre hindi pa rin nagpaparamdam, ano ba to, tutuloy ba to? Kasi kailangan namin magpa-print ng posters, ng numbers, so kailangan nakalagay Mahirap siya. talaga doon. magpakarera. Mahirap kasi, bigla pa lang aatras, hindi na pala kasi So siyempre na-print na, parang gano'n. Yun lang yun. Tapos, yung unang, pinaka number one na namin talaga yung weather. Weather. Yan talaga. Dalawang event na namin, laging umulan Sobra sa night bless. before. Doc, sobra sa blessing. Sobra sa blessings. Oo. Pero alam mo, naisip ko nga doon, sabi ko nung nag-meeting kami nitong nakaraan, kasi sabi ko, ba't dalawang pakarera namin, umulan lagi a day before. Ang lakas pa ng ulan.
Hintayin niyo yung rad Tapos 3. nung na-realize ko, ay ko, mabait para si Lord. Mabait si Lord. Hindi dahil para i-postpone, para gumanda yung racetrack. Kasi kapit, ang ganda ng racetrack nung kinabukas. Dalawang sunod na ganun eh. Yung pala yung Helmet, purpose ha? niya, hindi dahil para ayaw niya ituloy. Or Hiraman na lang kayo. Hindi. So, yun. Thank you. Thank you, Lord. So, Yung rad 3, abangan nyo kung uulanin pa kami. Nung ginagawa niyo yung niluluto niyo yung unang Rad Fest mo, may pressure ba sa inyo or Laki. pressure. Meron ba? Parang, pero mukha lang kami na pressure, pero alam niyo yung tamang, kami organizer parang siguro medyo chill kasi alam na, may backup kami dito. Meron. May backup kami. Meron. Hindi, bago nag-umpisa kasi yun, siyempre ako gusto ko. Actually, sabihin ko na, si June, June lalo. Kami yung nag-isip, June gusto ko magpakarera. So siya una yun ako. So sige, nagbuo kami ng ganun. So sabi ko, mag-aalagay ako ng members ng committee kasi hindi natin kakayanin yan. So siyempre, ginawa ko si Chiki, si Ellie, si Francine, si Denise. Alas 10 kami, si Wasalak, si Buboy. Ayun, mga kinuha ko. Si Harold. Baka matumba. May nakalimutan ba ako? Kompleto na siguro. Basta. So yun yung mga members ng committee. So hindi lang ako yung nag-iisip. Sila may ideas yan. Lagi may nag-exchange of Kanya-kanya ideas kami. kami. Oo. Kanya-kanya kami ng task. Ikaw sa Kanya-kanya ng ganito, task. ikaw sa ganito. Para hindi sumabog si Doc kakaisip. Pero siyempre sa akin, parang napakalaking obligasyon din. Kasi nga, minsan may ginagawa ako sa ospital, pumapasa sa isip ko yung karera. Minsan, talagang, may message, paano Sobrang multitasking ni Doc. So, yun lang yung challenge. Pero sa sponsors, yun lang naman yung medyo delay lang yung mag-reply. Yung kinakabahan kasi kami. Pero yun nga, sabi ko naman sa kanila, kung wala talaga, maglalabas ako. Wala namang So, pero pagdating naman dun sa sa mga riders na sasali, meron ba kayong parang iniisip niyo na dapat ganito yung ma-deliver natin sa kanila? yes, siya yan. Yes, Ang importante sa amin, masaya sila. Masaya. Yun talaga. Yun ang lang. number 1 namin. Hindi kami Since- kumikita rito. Abono lagi. Abono. Abono lagi. Alam Abono. niyan mo nang papakarera. No. Abono to. So, yung Kumita effort man to, 50 pesos. Inukupit ko. Sobra 250. May tig 60 pesos na natira. Ganon. Saka compare mo yung yung entry fee nito Entry fee sa namin, entry fee ng Pinakamura, sa mga 350. mountain bike Sobrang races. Ang pinipilit. layo eh. Pinipilit Diba? namin na kahit 350, may trophy, may Maganda na giveaways. Oo. Actually yun, napupunta lang yun sa maintenance din ito. Yun. Abono pa talaga Walang Doc kita. talaga. Kaya doon sa mga sponsors namin. Yun, yung nakita nila, kasi pinopost ko sa group na, yun lang yung nakita nila na abono. No, Pero yung bago mag-event, syempre marami na ako nilalabas dyan. may Pero hindi ko kailangan sama pa yun. Doon lang sa event. Yung naman, yung, di ba Rad, di ba katatapos nga lang nung Yes, Rad Fest 2. Anong nakita nyong parang malaking improvement from Rad Fest 1 going to Rad Fest 2? Radfest. Nag-improve ba tayo? Yung racetrack. Yes. Unang-una ito, naging Gumanda. 6 na to. Paganda na ng paganda. Naging 6 na siya dati. Before, 4 lang. So may ngayon, 6 na. konting- Tsaka, hindi ka na sigurado na pag ikaw nauna sa starting. Kasi nung 4, kita mo lahat eh. Ngayon, 6 na yan, di walang bigla may luso sa kabila. Yes. So, dahil mas marami na. So, yun yung malaking improvement na hindi guarantee na umangat ka sa starting. Lumamang ka sa Ikaw linya. na, luminya ka. Ikaw na. Saka Hindi. yung mga rules Napansin ko din. rin. Yung Yung mga rules. rules. Yung mga nangyayari, Yung rules, natututo din kami. Binabalik sa namin pagkakamali. yung Kung yung, kunyari, may mali, May kinokorek namin next Oo. time. Kung sino man yung natamaan ng pagkakamali, kinakausap na lang namin Tama. na next time. So, Hindi parang pwedeng ganon. Kasi pag lessons nasanay, learned na lang. yun. Oo. Kumbaga, dito kasi Charge the experience muna, tapos, natin, improve natin. Pinaano next namin, race. sa from time, organizing, lahat yan, may ina-adjust pa, nag-a-adjust pa lahat. Pero yung mga errors namin, may minimal, Meron. kaya namang ayusin, which is maayos naman, mape-perfect din. Yun. Yun Kasi ang after ng race, si Doc nagpapatawag kami lahat. Nag-meeting Ano kami yung- after. Di-discuss ano, namin kung ano yung mga before and negative after, may yes, meeting points, ano yung kami. naging positive Assessment, points natin, sa room for improvements. mga ganun. Yan, yan ang ginagawa namin. Konting-konti na lang, sin talagang maayos na. Yun Maayos naman, na. number 1 namin, mapasaya. Oo. Lahat kami. Hindi lang sila. Siyempre, dapat kami masaya din. Oo. So, yun. Pag nakita Parents. namin silang masaya, masaya na rin kami. Tsaka para maganda rin dito, kahit ikaw yung nag-organize, makakalaro ka talaga eh. Pwede.
Actually, siyempre, Oo. parang yun na lang yung ano namin fulfillment namin kasi nga gusto namin itong maibalik pero gusto rin namin, ma-feel pa rin namin. Oo. So, masaya naman. Saka ang lapit lang ng ano namin ng, ang tawag dito? Leg work. Mag-organize Oo. ka karera. Organize ka karera. Yun na lang, bigyan nyo na sa amin yun. Ano sila lang masaya. Siyempre, dapat Para kami maging din. masaya rin. Oo. Tama. Pero yung number of riders from Radfest 1 to 2, dumami ba? Nabawasan konti. Bawasan dahil Kasi- dun sa weather condition. Oo. Kasi baka sa timing din kasi Ay, may February. ibang karera Oo. or may ibang pinuntahan. May mga ano. Pero, quality naman yung huli. Yung 3. Mas masaya pero yung sasaya, parang mas masaya yung 2. Sobra. Oo. Level of competition, tumataas. Oo. Mataas Oh, na. so, Anim na to mas eh. matindi itong Radfest 2. Yung 3. Yung 3. Yung susunod. Ito, yung 3, abangan Kasi mo. yung Pupunta ka rito. nakita nyo, hindi ko natuturo, ano lang. Ayan, magkalaban. Hindi kami magkalaban, magka-category lang. Category. So makikita mo na, uy, merong mga skills na Alam mo may yung sarado. nabubuhay yung early era na sila yung dati na nagra-ride, gano'n. Tapos yung sa amin naman second gen na nabubuo yung ikakarera ng second gen. Ganun. So, Pinaka-highlight nitong nakaraan, yung 40 up. Sila yung category. Ang dami sumali, andun yung malalakas. No, masaya sila panoorin eh. Saka dagdagan pa namin ng 4-cross. May 4 Binubuhay rin namin yung 4-cross. Masaya din yung mga bata. Dumadami na 4-cross. Sobrang Yung mga bata Mga pala. bata, Yung nakakatuwa. category ng bata, kita mo diba? Bata, Sila 5, yung- ang ganda. Yung Ang 10 years old pataas. Yun, dami. Ang ganda. So yun yung next na target namin, no? Doon namin Bata. i-boost namin yung focus namin sa mga bata. Mga bata. Taasan namin yung papremyo doon sa mga bata. Yes. Para mas marami Parang- ma-encourage. May ganyan. 29 below. 29 below. Mga bata talaga. Lahat yan. Yung isa ko pang tanong dyan, mas marami bang nalasing kumpara sa Yeah. 1? Nung One. umulan kasi. Mula, no? Maraming lasing. After, naman. no? Dito, sakto lang. Hindi Sakto na parang lasing. Kumbaga kami na lang yung organizer. Ganun. Actually, umuwi na ako nun eh. Oo. Sa sobrang pagod, parang Si ano nilang lang, ko yung lasing. ang nalasing, si Squid lang. Si Squid lang. Thank you, Squid. Lagi kang lasing dito. Ito pang sunod na tanong ko. Ano ba yung kung meron man tayong suporta na gusto makuha from cycling community, government o kung sino man, ano yun? Ano yung gusto nyong makuha na yun? Unang-una, sa government, sana kung may magsusupport, walang, hindi kasi ayaw na, yung may-ari, ayaw nang ma-identify with any politics. Yes. Ayaw Explain na. natin yung anti-EPALO, parang Pwede. Oo. Kung mag-support, sana walang ganun. Kasi nga, Walang Yun ang kapalit. iniwasan. Oo. Siyempre, nung nag-usap kami ni boss, sabi niya, coach, ayoko ng politika. Kasi business side sila. Oo. Tama yun. tama naman yun. Tama Yung yun. honor, namin, Hindi ka respeto pwedeng, namin ayaw yun. namin sorry in totoong, mahirap magamit ng politika. Kasi, bukal sa loob. Oo, yes, bukas sa loob. mas Wala- maganda yun. Kapalit, no? Tingnan mo kami, iba-iba kaming grupo, pero, dito. Kasi, Pero kung matutulungan sana tayo ng Mas maganda. Government. Kagaya doon sa ng mga LGU. equipment na mga equipment, yung like, bako. ang pinakakailangan lang talaga namin sa LGU, yung pag nire-renovate Heavy, namin, heavy yes, yan, duty, yung mga paglinis, heavy equipment or nila. yung backhoe, mga ganon, or Malaking bagay po Malaking yun. bagay. Kasi ito, minano-mano po nila yan eh. Kawawa naman din yung mga gumawa. Sa ngayon, positive naman, no? Marami na nag-signify na gustong mag-sponsor sa next. So, sa amin, malaking tulong yun, di ba? Oo, Kahit salamat. maliit, ganong kaliit man yan, malaking tulong yan para sa event namin. So, yun. Ibig sabihin, medyo nare-recognize na tayo. No, mukhang hindi na tayo mahirapang Yes, sa Ang event. hirap nung simula eh. Yung Kasi pina- BMX race. Ano ba BMX yan, di ba? race? Di ba? Alam mo, mountain bike eh. Pa ba yan? Totoo, yun ang sinasabi. Meron pa ba yan? Kaya kami nga, eager kami magparating ng mga pyesa. Kung wala pang importer, kukonta ka sa tropa, parang ako may pyesa na. Ibenta ko na. Yan. Oo nga, nakita ko nga eh. Ano naman, from the cycling community, ano naman yung parang gusto nyo makuha support Cycling community. in general? Diba lahat ng bike? Yung Yung mga iba. anak nyo, encourage your BMX, yes. BMX, try BMX. Kasi yung iba, pinagma-mountain bike o road bike or fixie. Yun eh. Pero siyempre, hindi natin mapipilit yung ganong trip ng bata or kumbaga parang tawag dito, culture na hindi, gusto ko hardcore na ganito, whatever. Pero sa racing, mas maganda sana kung
pasok nila dito. Patry nila. Tapos nandito yung banding ng family din kasi eh. Oo. Yun Kasi yung pag maganda dito. na-recognize na ang BMX racing, dadami na yan. Oo. Dadami na yung racetrack, hindi lang rito. So, mas maganda na yun. Saka ano na rin to, stepping stone na rin to para pumunta ka sa Tagaytay, parang alam mo na yun, yung Olympic. Pagkasang ka Nasa mag-Olympic yan, eh. di ba? Nasa Olympic. Huwag muna Olympic, SEA Games muna. SEA Games, SEA Games. Well, sa SEA Games, may mga lumaro na before, yung mga nanalo doon sa Tagaytay, pero kulang. Kulang talaga. Kulang. Oh, di ba, SEA Games? Oo. Ang winner to. Way back 2000, 2000. Halong politics din. Two- Halong 2000 na. ayos yun eh. 2006? 2006 silver. 2006, silver. Sa Tagaytay. Silver medalist. Ah. Coach Eli. Ito naman, kung ikukumpara yung mga BMX event dati sa mga, BMX event ngayon, ano yung parang nakita nyo malaking Yan, ano, nakaiba, ano yung nawala, ano yung ganda? And before, Nawala. kasi, paano ba? Nawala. Nalaruan ko Yung mga- lahat, marami rin ako naruan na ano eh, na yung JMB, nalaruan ko yan, yung Snake Pit, nalaruan ko yan sa Mga rider siguro na mas madaming dati. mas madami dati. Kasi nga, Ang nawala, naging bike batay shop. na eh. Ang hirap maghanap kasi ng bike ngayon. Actually, ang hirap magbuo kasi ng BMX ngayon. Yeah. Lalo na para dito sa race kung gusto mo ng maganda na BMX. Yun, nawala yun. Kaya nawala din yung ibang kumakarera. Unlike dati, ang dami. Bukod dun sa mga teams na sinasabi namin kanina, na iba-ibang team, kagaya ng mga bike crosser yan, iba pa, Schwinn. Meron pa Green yung mga jersey. walk-in na mga, sabi nga yun, Doc, parang liga ng basketball yan, tayong team. Yung mga underdog na team. Oo, yan, kung yung tawagin. underground na team. So, ang dami. Iba yung Ang commercial dami na talaga. team, oo. Mas madami dati compared ngayon. Na gusto sana namin maibalik Yun. Oo. yung ganon sa mga kabataan ngayon. Oo. Para habang lumalaki sila, nagbibigay ano rin sila, halimbawa naman dun sa mga mas younger sa Younger, kanila yeah. para magtuloy-tuloy yung BMX. Sunod-sunod lang naman yan eh. Sunod-sunod sa ano. Yes. Eh, tingnan mo ngayon, oh. Ayan, mga yan, oh. Parang mga teka-teka bike lang yan, oh. Pero pag naintindihan na nila yung sistema niyan at ng mga magulang, sige na nga, diyan kayo. Yeah. Ako din nakagulat nga eh, meron pa palang mga batang ganyan na mahilig sa ganito. Ah. Kasi nung wala pa to, wala na ako nakikita mga ganyang bata na nagbabike eh. Puro gadget Oo, or ano lang. panay gadget. At least dito, medyo delikado, pero kagaya nga na sinabi nila, coach nila, Doc, kailangan mo namang magsuot ng proper gear para dito Kaya sa mas gusto ko na yan, tracks at to. least babawasan yung cellphone Oo. time mo. Oo. Di ba? Yung mga bata ngayon eh. So, hindi ka na makalaro sa labas eh. So, ito, may laruan dito. Safe naman yan. Wala man sasakyan na ano rito. Ikaw na lang talaga, yung skills mo. Doon naman sa yung sa mismong event mismo, bukod sa mga rider, ano yung parang tinanggal sa mga event dati, compare sa mga event ngayon na wala Na BMX? Ganito, sa BMX. Tsaka may mga nadagdag. Wala naman halos eh. Halos Parehas ganun pa rin, pa rin. oo. Oo. Yung medyo old school, mix yun sa amin eh. May Yun mix nga. ng modern rulings tsaka old school eh. Yung dati nga, kagaya na sinabi, Doc, di ba dati, ilang kategory lang dati. Ngayon kasi dati. ang dami. May age Kaya cap ang na yun. hirap sa part din ng nagpapakarera kasi isipin mo yung Ang dami papremyo mong nun. papapremyahan. Age category na ngayon eh. Oo. Hindi kagaya Yeah. before, no? Dati Oo, novice, dati, beginner, ilan novice, pro. Ano lang. Yan, Pero yung mga novice pro kasi na ganun, parang ang hirap i-determine din. Yes, lalo sa BMX, sa nag-start yan kasi siya sa ano, well, mga sinaunang racing, Yun tatlo talaga lang eh. yan. No, Diba? Beginner, novice, pro. Yun lang yan. Yan lang yan. Pero nung nagkakaroon nung Innovation kumakarera sa na ako ng race mountain siya. bike, nagkaroon ng age cut. Tama naman. Hindi ka lalaro sa senior kung junior ka. Hindi mo rin kakalabanin ang junior kung senior ka na. Parang sa basketball yan eh. May ano yan eh. May ano. Tama din naman yung ngayon. No. Kaya yun nga lang, sa ang mahirap lang sa pag-organize, pagdating sa age cut, lalo dito sa BMX, yung age nito, ilan ang kakarera. Pero kasi yung 30 up, mas marami. Kasi marami ng dating nag-BMX. BMX. Kaya ang gusto namin, yung mga bata ngayon ang dumami. Kahit pa paano, hindi naman imposible kung matutulungan din ng parents at ng mga ibang shop or distributor or kung sino man yung merong magparating para magtuloy-tuloy ang event na to.
Ito naman, yung siguro isa dun sa mga nadagdag, social media. Yeah, Camera. isa na rin yan, yes. Ito naman ang tanong ko. Dati, paano mo mapapakalat yung balita na Sa dyaryo lang naman nun. Hindi, dati ganito. Poster. Pupunta kami ng bike shop, dala namin yung poster. Oo. Poster nung kartolina pa. Oo. Wala pang printing Sulat nung kamay lang. kami yun. What when BMX event, gan. Punta kami ng bike shop, nakarating kami Pasay, magdidikit kami Sa doon. mga bike shop Mga talaga. bike shop, number oo. one. Parang ka sa Bakit? word of mouth yung kakalat na yun. Tapos magulat ka, uy, hindi tayo Sa MTV, gano'n naman, magpiprint ka ng poster noon. Kartolina lang yun, no? Year 2001, yan. Sulat ka. Papiprint ka, gagastos ka ng flyers, saka ng mga posters. Papadala mo sa ibang mga probinsya. Ganun. Eh, buti na lang, may SOCMED ngayon. Oo, ngayon, dadali. Mas madali. Oo, mas madali. Ngayon, boost. Boost. Oo. Ano naman ads, mga ganyan. Kami, kahit pa paano, organic pa naman yung mga namin. Walang nag-boost. May dumayo na ba na From, Gusto namin padayuhin, kaso ayaw pa namin ng... Oo. Sinabihan ko na si Doc. Kasi dumadayo rin ako ng Iloilo kasi ang pinaka namin, to be honest, hindi pa ganun siyang malaki. Kasi baka pag dinayo kami ng taga-probinsya, baka Mag-expect sila na. mag-expect ng malaki. okay. Una-una, travel fee. Kasi bumabiyahe rin naman kami. Sila, oh. Travel fee. Tapos, ito lang. Parang lugi, parang ganyan. Oo, Yes, kaya hanggat maaari, inaano muna namin, Unti lang. dito lang muna within the NCR. Metro. Yung malapit lang, yung talagang gusto lang. Kung gusto Yes. mong sumaya, go. Wala ka nang iniintindi na, okay lang. Siyempre, gusto namin ma-reach yung ganun din Yes, level oo. na may dadayo na. Kaya hanggat maaari, kumaga, May dati, may Ano mga dati? naggusto. Mga Nitong parishes pakaraan natin, namin may mga dati. nagme-message sa akin. Ako namin nagdi-discourage sa kanya. Ayaw ko, wag muna kayo kasi hindi ganun kalaki yung papremyo Yes, namin. oo. Ayaw ko rin naman kayo mapagod lang, malugi tapos, di ba? yes. Tapos, Kasi baka Sayang, sabihin nakakawa natin, na rin. mauutak na rin yung tao ngayon, gumastos ako 5,000 sa ticket, ito lang. Kaya namin ng gano'n. Hanggat maaari, stay muna kayo dyan. Gusto mo na lang. Kung gusto mo lang talaga, gano'n talaga. Ito naman, usapang Radfest rin naman. Ano ba yung mga dapat nilang abangan? Kung pwedeng i-share, paano lang, sneak peek ba lang? Radfest 3. Ayun, yun nga, ang magpo-focus kami sa mga bata, Bata. kategory ng bata. Oo. Ito na, meron kaming papapremyong BMX. Para sa bata. Sa kategory ng bata, sa matanda wala. Sa bata lang. Kasi ako nung event itong nakaraan eh. Kasi parang nakita namin, may nagpupursige na bata. So yun yun, mukhang na meron kami nakukonvince na mag-BMX. So at least ma-rewardan naman namin At yung least to, category nila. kumbaga magkaroon kami ng bata na lalaro sa Tagaytay na Yan. possible na Olympian if ever soon, pag nahilig talaga. Pero so far, dito. Hanggat maaari, kaya namin tumulong. Piyesa by piyesa, abot-abot ng piyesa. Yes. So yun na yung sneak peek doon. Yun yung pinaka-highlight doon. Ito naman, mga fun questions lang, pero related pa rin naman sa BMX. So, isa-isa lang. Siguro, simulan natin kay Doc, then mapunta kay ano. Yeah. Shoot! So, mga fun questions lang. Ano ba, para sa'yo, perfect gate start or perfect last berm curve? Perfect. Kung pipili Ang ka pipili sa dalawa, gate start. Teach. Bakit? Madali na mag-maintain. Pag once na start mo na nakuha mo yung unang diko na yan, yun na yun eh. Last turn, doon ako sumemplang eh. Pero ano pa rin ako, gate start pa rin. Ikaw, Seth. Ganun din. Gate start. Kasi sa gate start, pag maganda yung gate start mo at ikaw yung nauna, kaya mo nang makontrol din minsan yung mga nasa likod mo. Yung Yes. 70%. Kung kung hindi makontrol na nagugulangan mo or Yeah. pwede mo silang mapabagal. Alam mo yon, lalaruin mo lang sila, parang ganon. Same, Kasi pag sa gate, full shot pa rin. Kasi pag na-full shot mo siya, make sure na magagawa mo na lahat ng maayos to. Kasi pag hindi ka pa nakapag-full shot, mahirap humabol pag yung pack nasa gitna lahat. Yun ang medyo mag-iisip ka talaga sa loob ng tracks. Paano ka overtake? Yes, gate pa rin. Mental din itong Sobra. Sobra. Lalo pag nandyan yung dati mong nakalaban, talagang Sobrang mental. Pakaramdam. Diba, sa gate, binitawan na. May nauna sa'yo. Tapos nasa likod ka. Anong inisip mo pag gano'n? Dito lang itong huli namin. Kasi yung mga barkada, kaibigan din eh. Siguro sa finals na lang, yun na magsiseryoso. Pero yung elimination, pahabol ko lang dyan makapasok sa finals,
Example ko na lang, yung isang nakasabay ko rito, si Anthony, Anthony Monyo. Idol yan, Ano yun? idol talaga. Nag-uusap kami Idol. sa gate. Nag-uusap kami sa gate. Anthony, ano ako kasi, iwas talaga ako kasi maputik. Mga ganon. Nauna siya sa starting. So hindi ko na siya, inabutan ko siya kasi hirap siya dun sa pump track. Sa last. Pero pagdating sa finish line, namreno ko. So siya pa rin una. Hindi ko inagas kay Ian. Parang ganon. So, ngayon, masaya. Ito naman, tuyo o basa pag gagantong dirt. Pareho lang. Parehas lang. Kailangan mo lang aralin lahat. Kumbaga, hindi lahat pabor sa'yo yung weather. So, kumbaga, para ma-perfect ang training natin, magte-training ka ng basa, magte-training ka ng sobrang dry. Dapat ready ka. Yes, ready. Kasi ready rain ka. or shine to eh. Kasi Talaga yan ang nakakalimutan ng ibang rider hanggang sa mountain bike. Sa pabor lang sila Oo. naglalaro. Hindi pwede Pag yun. umulan, ayaw na. Oo. Sa BMX ba, parang may mga nagpapalit din ba ng tires pagka... Yes. Yes, so, relax. Yes, Lalo yes. sa ganito. Sa ano natin ngayon, sa kumbaga sa edad, kailangan mautak ka. Kung wala kang pampalit, sorry. Yun lang yan. Sorry, wala ka pang advance. Yun lang naman yun eh. Ito naman, clipless or flats pag race. Sa BMX, never pa akong nag-clipless eh. So, sa flats ako. So far, ayoko magyabang. Pero I will, siyempre darating din tayo dyan. Pag sa Tagaytay na, mukhang advantage ng clipless na. Oo. Ikaw, sir. Same din. Flats talaga. Kasi sa kagaya nangyari kay Dexter, makinig ka na sa susunod. Okay lang yun. Tinamaan lang. Hindi. Tatlo na? Iba pa rin pag naka-flats talaga. Sabi ko nga, di ba, Nakakabail pag agad. nakaka-bail agad. Yun Ay, yun pag eh. sa Bermuda, Para sa akin. nakadala Ah. ng bayan. Pero, siyempre, ito nga, back-to-back to. Clipless yan. Ako, Clipless ka. Okay. clips. Oo. Yes. Pag sa ano lang naman ako pag Umulan. pag may gout. Naka-flat pedal, hindi ba kayo di matanggal eh. Ito, kung pipili ka lang ng isa, speed or style? Speed. Yes, speed. Sa race, speed din ako. Ano eh, yung eka nga natin eh, 5 seconds kang nasa ere, ito na kayo. hindi, ang karera is speed. Ang karera is speed, pabilisan, hindi showtime. So, sige, sa'yo na yung showtime, sa akin na yung fastest. Podium. Sige, sa akin ang fastest time. Ganun lang. Ito naman, inside risky line or outside safe and smooth play? Ako, inside, risky ako. I'll take Yes, this. take the risk. Take the risk. Pero yun nga lang talaga, pag you take the risk, pag lumusot, panalo. Oo. Pag hindi lumusot, uwi. Ganun lang yun. Paano yung, di ba yan, yung berm na yan, una ka. Siyempre parang iniisip mo pag inside ka, bababang ka. Ano oras may video ko? Pag babangga ka na sa likod, paano? Pwede talaga. Paano Yun na nga, yun na yung Ano challenge yan? yan eh. Kung maiintindihan mo yun sa BMX, para mga motor yan. May black pass, may, ang tawag ito, i-over mo sa ilulubog mo sa ano yan eh. Oo. Talagang Tactics. tactics. Hindi pwedeng puro gulang. Hindi ka rin makakatapos kung puro gulang ang gagawin mo Oo, dyan. yun din. Maganda na puro May gulang. karma. Sige mo. Oo. Oo, may sige Ano puro na yan, gulang. proven na yan, nakakita na ako puro gulang, Wala. hindi nakatapos, parang Wala. sin- Skills na talaga. Skills. Ngayon, skills na. Iniisip niya kasi at yes. kulang hindi na yung ano eh. Kasi hindi, kung bibilisan mo, kung manggugulang ka, wala ka na sa speed. Kulang na lang. Pagulang na lang. Oh. Kaso maiwanan ka, kagugulang mo, iniwanan ka na. Sino pagugulangan mo? Wala. Wala na. Ito naman, trash talk before race or silent assassin lang? Silent lang din. Silent. Ako hanggat maaari, ayoko ng trash talking kasi doon nababago ang culture natin. Basketball, yan ang ayaw na ayoko. Kasi diyan nagmumula away. Kahit sabihin na natin, yung mentality, baduy na baduy ako sa nagtatrash talk. Sobra. Kahit, Paano pag kasi pwede kanya, ikaw ang trash talk? ako hindi nila ako mapikon. Kahit ako naglalaro ng basketball, hindi nila ako mapikon. Ang mahirap kasi, mapikon mo yung pikon. Yung nagtatrash talk. Kaya ayoko yung sa bike, sa BMX namin, walang ganon. Ngitian. Yung, huy! Yung inaasar mo para. Asaran. Yung sobra siyang focus. Huy! Healthy na. Healthy asaran. sport. Kasaran lang. Oh. Kasara, walang, mahirap kasi yung
pag nasanay yung tao na ganun at bata ng ganun, tatanda na ng ganun yun. Papangit ang laro nila. Makikita ka kasi nung bata. Yes, masisi ang pangit doon, ang pangit ng image sa parent. Ah. Kaya pag nakikita nila, puta, sila kuya, oh, ang saya nila sa restaurant ko, di ba, nakangiti, oh. Yung, halimbawa, natumbahan ko sila, Dok, ganyan, nakangiti. Oo. Hindi, gago to eh, loko to eh. Walang Ayaw namin ng ganon, ayaw na namin ibalik yung ganong pangyayari. Maganda, maganda. Ito naman, favorite, fun question lang to. Favorite ala kapag may race? Kahit ano. Ako, kahit ano lang. Meron, Oo. Ako hindi naman ako mahilig uminom. Pero syempre, pas part ng ano yan, marunong ako Celebration makisama. Yun or- yung importante. Kahit saan mo ko dalhin, makikisama ako. Yan, tama, Wala tama. akong, wala. Basta, ito mga Hindi kasama kailangan- ko, uminom yan ako. Hindi naman kailangan Uminom maging ko. choosy. Hindi ako doktor pag nandito ako. Hindi ako, sa Yeah. OR lang. Pero dito, hindi, para-paro tayong BMX rider. Yun yung maganda doon. Ito naman, so since nandyan na nga, nakahain na, ano namang nyo, favorite pulutan? Chicken, pork, or beef? Anong luto? Ano pa yan? Kahit ano, basta hindi nakakagout. Hindi Basta hindi nakakagout. So yun, medyo patapos na tayo. So, Sige. speaking nung nung chicken, pork, and beef, may sponsor na itong podcast natin si Sino? Sinyok Ano yun. So kung kailangan ng mga kahit ano pa yan, basta may kinalaman sa mga baboy, Yun. manok, Yun. baka, may mga negosyo kayo panabong, BCT Animal Health din. BBT. Kontakin nyo si Boss Noki, Reynante Oo, di ba? Facebook, hanapin nyo. Tapos ito na, Hala-hala yan eh. Diba? taga-apilya. Ako ko na, hingi kami Baka sponsor. gusto nyo mag-sponsor po. Boss Noki, sponsor. Ranfest 3. Ranfest 3. Madaling ko sa natin. Category ko yan eh. Ayun pala eh. Last part na, medyo mahaba Sige. na yung kwentuhan natin. Ano na to, medyo yung last part, shoutout time, mga gusto nyo pasalamatan, na sponsors, and then yun, kung gusto nyo mag-invite, ito na yung time. Una na ako. Ikaw, Sige, Dok. una-una kay Boss Randy. Kung wala si Boss Randy, wala ito. Siya talaga yung ano. At kami ano lang naman, nag-facilitate lang ng Yes. event. Siyempre, dun sa mga nag-sponsor last time, isa-isahin ko pa ba? Sige, Dok. Ma'am Chona, yan, si Wawi, Lawrence Desus, classmate ko. Si Aldwin ng Angel's Burger. Si Renan Ricaprente, si Denden ng Hungry Lennon. Tuloy ba na? Oh. Yun naman, sa mga sponsors namin, mga nakausap ko din, lalo na. Mike's Gym, nandyan, si Jesus Pantisiteria, Rai Cruz, thank you. Jesus. Vindicated Off-Road, sila Kim. Si Hungry Lennon nga, sabi nga nila, sino pa ba? Kin Patrick, KP. Siyempre, si KP, walang KP, sawa oh. talaga yan, simula noon. KP. Hanggang ngayon, maraming salamat, KP. DMX Cycle Center. BMX Si Cycle Mark, Center, Coach. Siyempre, una-una kay Boss. Oh, si Boss. Boss Randy Royce David. Yan, sa company nila, pinayagan kami rito magpa-karera or magtayo ng racetrack dito sa dirt jump. Yan, sa kanila akong papasalamat. Lagi sila nandito sa ginagabayan yung team, saka yung mga bata. Yan, yun lang ang pinakaano ko rito. Siyempre, may habol pa ako. Siyempre, yung mga trail builders. Yes. Sila talaga yung ano. Harold, Sila yung Dexter, Dirty Works ano. eh. Sila yon. Yan, sila yon. Si Buboy, si Buboy. Harold, si Wasalak, Yes, kapatid Wasalak, ko, si si Jet, Jason, si oh. Ludi, si, Ludi. Ba, si Baga. Marami yan. Pati mga Jason, dirt Baga. jumpers na naging four cross riders na rin. So, maraming salamat sa inyo. At MFR. saka siyempre, wala, kay Yuan. 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 Yan, yung medics Yeah. natin. Oh. Sila, kung wala sila, hindi matutuloy yung karera natin. Oh. Maraming salamat. Thank you. Aldrin Santos din pala. Aldrin. Celerity Si Boss, Bike Shop. Celerity. Boss Aldrin. Chicky Owens Manila. Saka Renan, yung salamat. grupo namin sa option, yan. Siya, 30. Oh. Sila third. Di ba? Yan. Sila Vance. Laban. Fly. Fly Racing, Oh, Ma'am Tena. Siyempre. Yan, nako, Maraming support yan. salamat sa inyo, Ma'am Tena. Yun. And sa'yo, Kayo. Siyempre, Dumayo ka rito. boss, maraming salamat. Radfest 3. Radfest 3 abangan nyo. Coming soon. Hopefully, mabot ng Radfest 10 o hanggang kahit ilan pa yan. Sana. Hanggat kaya Ano namin. ba, Doc, yung wala kayong no? Yung parang sinusunod na pattern ng race. Wala. Ano yan? Ngayon kasi ang meron BMX Day So iwasan namin yun. Baka may magpakarerang iba. So Yes, isang giveaway namin yun sa kanila.
So yun, abangan natin Radfest 3. Wala pang date pero makikita nyo yun sa Facebook page nila, GT Yes, Bike Park. GT Bike Marikina. So lahat ng update tungkol sa itong racetrack na to, itong bike park na to, doon nyo na makikita. Then sila Share. yung mga punong abala. Thank you, Doc. Thank Meron you. pa kami pahabol. Si Anthony. Refill ba yun? Si Anthony, si Ah. Drive Jill. Yan, mga sponsor sa atin yan. Thank Maraming you. salamat. Salamat. Idol, Anthony. Punta kayo rito, Papa 4Cross or BMX. Let's go. Not welcome na. Lahat welcome. Kahit mga enduro rider. Pag nananawa na... Category din ba kayo ng mga... Four cross, mountain bike. Mountain bike, mga oh. purpose yun, oh. Oh. Pero kung gusto nyo lang mag-jump or magpakapagod dito, pwede. Kasi pwede nyo train nyo mag-skills rito. Ah, Harvey Curry, Bike Shop. oh. Boss Harvey. Thank Ayan. you. Mga something personal na gusto niyo promote, meron ba? Pwede rin. Wala namang problema. Ako, ayaw nila ako mag-promote ng trabaho ko eh. Kasi anesthesiologist nga pala ako. Ayan. So, kasi, parang, sige, pag naoperahan ka, ito anesthesia. Ayaw nila yun. Ayaw ko. Ayaw ko operahan. So, anesthesiologist. Siyempre ako, kay Boss, RD Cycle. Yan, punta po kayo. Cannondale GT. So, syempre, pa-promote ko naman health, DOH. Di Yeah. ba? Kompleto, kompleto. Mag-bike po tayo. Magandang para sa ating katawan, ang pagbibisikleta. So, andito ang GT Bike Park, open, libre. At may mga coaches din na pwede kayong turuan for free. So, punta lang po kayo Open dito. naman, di ba? Parang Yes, open siya open. anytime. Basta, pag binuksan na ng guard yung gate, pwede na. Pwede naman. Teban, hindi kalimutan. Yan, diba? Thank you, Doc. Yes, Thank thank you po. Salamat, boss. Coach, Fred. Bako or pauwi si... Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!